Ang daming nawindang sa mga inilabas na pruweba ni Jam Villanueva tungkol sa panloloko na ginawa sa kanya ni Anthony Jennings and Maris Racal. Pero mas nawindang ang mga netizens dahil doon sa mga pruwebang nakita lalong higit sa mga screenshots ay si Maris Racal talaga ang nag-i-initiate at naglalandi dito kay Anthony Jennings. Sa kanilang dalawa ay mas aggressive sa mga conversation si Maris Aracal. Para bang inaakit niya talagang tuluyan itong si Anthony. Sa Anthony naman ay yung mga conversation niya sumasakay lang dito kay Maris. Gusto rin ganoon. Pero nakikita ng mga nakikita nila na dadala lang sa tukso itong si Anthony pero mahal niya si Jam. Masyado lang daw talagang makate itong si Maris Racal dahil sa mga conversation pa lang talagang gustong gusto niya na akitin si Anthony Jennings. Samantala, mas nawindang naman ng mga netizens nang may nais magtangkol kay Marius and Anthony dahil sa mga inilabas na screenshots ng ex-girlfriend nitong si Anthony Jennings na kung saan maaari daw kasuhan ang taong ito dahil sa paglalabas ng mga conversations nang walang consent ni Anthony and ni Marius. Alam namang humingi ng consent itong si Jam na ilalabas niya yung mga conversation. Syempre, hindi papayag ang mga yan na masira sila, hindi ba? At marami namang mga netizens nagtanggol kay Jam na kung saan dapat lang yung kanyang ginawa dahil deserve naman ng dalawa di umano na masira ang kanilang career dahil walang sino man ang deserve na maloko ng ganito. Lalo na't ang tapos na yung issue. Pero patuloy pa rin ang paninira at pang-aagrabyado sa pamilya niya. Kaya ito yung nagtulak sa kanya na ilabas yung mga conversations Sobrang nakakaloka na mukhang mababaliktad pa ito si Jam Villanueva at mas malaki pa yung kanyang yung kabayaran na kanyang ginawa na paglalabas ng mga private conversations kasi hindi daw ito dapat. Cyber libel ay mas mabigat na kaso. Dapat daw ay naghinay-hinay muna si Jam at nag-isip ng ano ang siyang dapat na gawin. Kaya naman maraming netizens ang humanga naman kay Catherine Bernardo at kay Kim Chiu sa pag-handle ng mga ganitong situation nang walang nilalabag na batas. And dahil may mga pelikula na ilalabas itong si Maris kagaya ng The Breadwinner Is at ang kanilang incognito ay mayroon pong haka-haka na talagang kakasuhan ni Maris Racal si Jam Villanueva kaya maraming malungkot na mababaliktad pa ang sitwasyon ngayon. So sabi dito na Attorney Lilet Matias as a lawyer, I hate cheating. Kahit BFF kami ni Maris, ang mali ay mali. Pero she and Anthony can file a formal complaint against Jam Villanueva for posting publicly a private conversation without their consent. It falls under Cybercrime Prevention Act. According to the Act, any post dishonoring the reputations of the subject can be classified as cyber libel, online version of libel under Article 355 of the RPC. Since sensitive information intend to discredit and maliciously defect to another person, Jam can face consequences. Aside sa criminal liability, Jam Villanueva may also face civil liability for damages under Article 26 of the Civil Codes after posting private combo without consent. This article provides that any person who causes undue injury to another's dignity, reputation, or privacy. Again, I'm not defending my BFF Maris about this issue. Bilang abogado, may tamang ways to call out or expose some issue without violating the law. As an example, the Bernardo Padilla and Brillantes issue, exposing the cheaters without violating the law. Uunahin ko na din ang pro-Jam people here. Hindi ako fan ng snurin or martoni or maton. Bilang isang tanyag at mahusay na abogado, doon lamang ako sa facts. Ang sarap kaya ng pina-fact ang isang issue
Gustong-gusto ko din ang mag-fact, kaya habang pina-fact ko kayo, i-fact nyo din ako. Comedy din to si attorney. Sabi pa dito, the point here is private conversation may be used as an evidence in the court, but posting it without consent can also lead to legal consequences. About me, bar top-notcher average 97.99%, 81.64% the highest. Samantala, narito naman ang reaksyon ng sambayanang netizen. Kapal ng mga cheater, sila pa ngayon ang magdedemanda. Kaya nga dapat be mindful tayo sa mga aksyon natin. Baka sa halip na siya ang biktima, maging akusado pa. I understand all your points, attorney, pero I guess this is the only way that the ex-girlfriend can take her revenge. Dahil hindi naman niya pwedeng idaan sa korte to dahil hindi pa sila mag-asawa. Wala pa akong nababalita ang batas na nagpo-protect from a cheating boyfriend. Kaya nga, may think before you click campaign. Worth it ba yung consequences na ginawa niya just to take her revenge? Also, a girlfriend can file a case against cheating boyfriend. Covered po ng expanded anti-VAWC ang couple na nasa dating phase. Infidelity causes psychological abuse toward the person. In other words, that is the element of violation in Republic Act, Anti-VAWC Act. Just like a mental anguish or emotional anguish caused on the victim. So, pwede siyang magkaso laban sa kanyang cheater na boyfriend. Eto din ang naisip ko, Anthony's ex could filed sa VAWC pero pinangunahan siya ng kikil niya. I would think na mabigat ang cybercrime kasi mas damaging siya and yung objective is to ruin someone's reputation. I still like how Catherine and Kim handle this kind of siege. So kayo guys, ano ang punto nyo dito? Bibigyan kaya ng aksyon ni Maris Racal, lalo na talagang trending na trending siya ngayon sa social media at sirang-sira ang kanyang reputasyon dahil kitang-kita naman po doon sa conversation na talagang siya yung nag-i-initiate, siya talaga yung naglalande kay Anthony, na si Anthony ay sumasabay lang sa alon. Kayo po, anong inyong say tungkol dito? Are you agree din ba na dapat lang na makulong itong si Jam sa kanyang pag-expose ng screenshots without the consent of Maris and Anthony Jennings? Paki-comment ka lang po sa baba. Hanggang dito lang ang ating update. Maraming salamat sa pakikinig and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.